Hating gabi na ang oras ng pagtibaw kaya bago ako pumupunta sa dagat ay natutulog muna ako ng maaga para hindi naman ako masyadong mapuyat. At ang nakuha ko ang isda kagabi ay sakto lang na pang-ulam dahil isang pusit at 3 kikiro. Mabuti na lang nga yung 3 isda na aking nakuha ay medyo may kalakihan. Dahil nga papunta naman ngayon sa Ayaay kaya ang huli ay kumukunti na naman. Mabuti na lang nga mayroon pang nakukuha kahit papano dahil dati nararanasan ko talaga na kahit isa ay wala akong nakukuha dito. May pailan-ilan na nagtatanong sa akin kung kumusta na ang aking campsite. Hindi na kasi ako nakakapag-update dito dahil nabibisi ako sa aking baklad at nabibisi rin ako sa paggawa ng aking bahay. Sa loob nito wala pa akong nagagawang bago pero linggo-linggo naman ako naglilinis dito. Marami nang dapat ayusin pero baka sa susunod na buwan ko pa ito maumpisahan. Tulad nga itong ginawa kong chopper ay yung buntot niya bumagsak na sa baba. Gagawa ulit ako ng bago dahil maraming bata ang natutuwa dito. Kaya sa susunod sana matibay na yung magawa ko kaya lang mas matibay mas magastos. At ito namang ginawa kong malaking ibon ay yung isang pakpak niya ay nabali na. Gawa lang rin kasi ito sa kahoy kaya paglipas ng ilang buwan ay nabubulok na. At ito namang ginawa kong heart na kawayan ay medyo tumatagilid na rin kaya kailangan nang ayusin. Dito naman sa aking ginawang DIY na pool ay nagpalit na ako ng sunshade na bago. Dahil yung dating nilagay ko dito ay medyo marupok na kaya kapag malakas ang hangin ay kusa nang napupunit. Ngayon sana ang gagawin ko dito ay maglalagay ako ng waterproofing dito sa aking ginawang DIY na pool dahil may kunting tumatagas na tubig kaya lang nga may punta dito na maliligo kaya yung plano ay hindi muna natuloy. Meron nang naliligo at yung iba naman ay nagbibidyo okay habang hinihintay nila na lumalim yung tubig. Dito naman sa aking ginawang basketball court ay nung nakaraan merong nagdunk kaya yung ring ay lumaylay. Pagkatapos kong ayusin may nagdunk ulit kaya lumaylay na naman.